Magandang araw po muli mga kaibigan, at muli pag-usapan natin itong issue ng pagtanggal ng security forces na nakabantay kay PP Inday Sara. Ito po ay noong nakaraang mga ilang araw lamang. Panoodin muna po natin ito sandali. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang Secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. So, hayan po ang naging pahayag ni BP Inday Sara. Para sa kanya, yung pagtanggal ng kanyang security forces para sa kanyang seguridad ay isang political harassment. At kung atin pong mapapansin, bago po nangyari yan, si Sara po ay dating secretary ng DepEd at co-vice chairman yata ng NTF-ELCAC. So sa dalawa pong nabanggit na posisyon, unahin natin yung DepEd. Hindi po maitatanggi na sa loob ng 2 taong nagdaan, ang isa lang na ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng accomplishment sa administrasyon ni Marcos ay ang DepEd. At ito rin lang ang natatanging ahensya ng gobyerno na nakakakuha ng matataas na performance rating at trust rating. Yun pong iba ay hindi na napapag-usapan kasi hindi naman talaga nakakagawa ng mga anumang production o tulong para mapaunlad ang mamamayang Pilipino. Pangalawa po doon sa NTF-ELCAC. Mayor pa lang po si Sara ng Davao City at nung kasalukuyang ang kanyang ama ang presidente ay lantara na po ang kanyang hakbang o pananalita o pagsisiwalat ng kanyang hangarin na matigil ang lahat ng aktibidades ng makakaliwang grupo. Lalo na po yung mga elemento na nagdadala sa mga kabataan sa bundok at nako-convert sa NPA. So base po dito sa dalawang nabanggit na naging posisyon ni BP Sara, hindi po may iwasan na magkaroon ng external threat. Pero sa loob po ng 2 taon na panunungkulan niya bilang Vice President, wala po tayong narinig na naging issue ng tungkol dyan. At yan po ang isang dahilan kung bakit siguro sinasabi ni PNP Chief Marbil na walang threat sa buhay ni Vice Presidente Inday Sara. Pero tingnan po natin, noong pumunta po si Sara ng Germany, lumabas yung kanyang mga litrato na siya ay nasa paliparan kasama ang kanyang anak, asawa at ang kanyang ina. Ito po ay isang maliwanag na pagpapakita na mayroong nagmamanman sa kanya at nagsisiwalat ng kanyang kalagayan. Kasi po kung tutusin sa loob ng paliparan, dahil siya po ay pangalawang pangulo, ang lahat po na yan ay dapat confidential at yan po ay itinanggi na ng pamunuan ng paliparan na wala silang kinalaman sa paglabas ng mga litrato. So pangalawa pong issue, yung nabalita na kahit yung bahay na tinitirahan ni Vice Presidente Sara sa Maynila ay minamanmanan ng mga pulis at inaalam kung saan talaga sila nakatira. At mabuti na nga lang daw naagapan ng homeowners at hindi sila nakatuloy sa loob. So sa dalawa pong senaryo na yan, makikita natin na may threat talaga kay Inday Sara. At ang masakit,
ay mukhang hindi sa labas galing yung threat. Yung threat po ay mukhang galing sa loob. Isipin nyo po, 75 personnel ng pulis na security force para kay Inday Sara ang tinanggal ni Marbel ng walang tamang komunikasyon. Ang sinasabi po ni Marbel ay nirequest niya ito sa pangalawang pangulo, pero sa open letter po ni Inday Sara ay sinabi niyang walang request siyang natanggap at nalaman na lang niya na kinuha na yung mga security forces. So ang isa pong naging issue rito, parang kahit saang anggulo tingnan, ang threat para kay BP Inday Sara ay hindi talaga galing sa labas kundi galing sa loob. Kasi po tingnan niyo, nag-iwan po ng 45 yata o mahigit 30 na security force kay Inday, na ang pumili ay mismong PNP chief. At yan po ay maring tinutulan ni Inday at sinabing sa kaligtasan ng kanyang pamilya, siya lang ang nakakaalam kung sino ang mga taong dapat pagkatiwalaan. At yan po ay totoo. Bakit ka papayag kung ikaw ang nasa alanganin na maniwalang yung taong magpoprotekta sa iyo na galing sa ibang tao ay sasamahan ka? So yun po yung isang naging basis ni Inday kung bakit niya nasabi na isang malaking political harassment yung ginagawa sa kanya ng kasalukuyang pamahalaan at ng kasalukuyang pamamahala ng kapulisan. At dahil po dito ay nalagay na naman sa alanganin at sa maraming pagkundina at pagbatikos ng mamamayan. At ang nangyari nga po, para silang sinampal ng malakas ng maglabasan yung mga volunteer na gustong protektahan si Sara. Unang-una na po yung MNLF. Nagsabi na po yung pamunuan ng NMLF na kaya nilang sagutin ang seguridad ni Inday Sara. Tapos nasundan pa po yan ng mga ibang retired general na nagsasabing handa silang protektahan si Sara. At pati po yung ating mga OFWs ay nagsabi na rin na handa silang mag-contribute para mabigyan ng sahod yung mga magbo-volunteer na bantayan si Sara at ang kanyang seguridad. At pati po yung mga tribo ng IPs at mga AITA ay nag-volunteer na rin. So ito po ay isang napakalaking kahihiyan sa parte ng MNLF. Kasi kung tutuusin, sa parte ng PNP, kung tutuusin po kasi sana, ang atin pong kapulisan ay dapat pinoprotektahan ang taong bayan at ang mga opisyal ng gobyerno na hinalal ng taong bayan. Pero sa kaso po ni Sara mukhang baligtad. Mukhang hindi ganon ang direksyon. Kasi po kung talagang sila ay sincero, kung talagang sila ay dedikadong itaguyod ang kaligtasan ng pangalawang pangulo, hindi po nila gagawin yan. At kung gagawin man sana nila yan, dapat may maayos na proseso. At isa pa, dapat si Vice Presidente Sara mismo ang pipili kung sino ang dapat maiwan at kung sino ang dapat umalis. So yan po yung isang issue na nagpapakita ng sitwasyon na kung saan ay lumalabas na may katotohanan na talagang yung threat sa kanya ay hindi galing sa labas. Sa isang banda po naman, marami pong nakisakay na mga kongresista, kagaya po nung si Robes na kongresista ng San Francisco del Monte na para daw bata si Sara at nagtatantrums. Samantalang si Trillanes ang sinasabi may topak daw si Sara. Ito pong mga taong ito, lalong-lalo na itong si Trillanes, unang-una, kahit kailan hindi naman natin pwedeng paniwalaan o pagkatiwalaan yung sinasabi ni Trillanes. At ang nakikita natin sa kanya sa ngayon, gustong-gusto niyang makabalik sa posisyon o magkaroon muli ng posisyon sa gobyerno sa anumang paraan. At humahanap po siya ng pagkakataon na kahit papano ay makuha niya yung simpatsya ng mga tao.
Pero po doon sa mga nagdaang panahon, ito po ay napatunayan na ng mga tao kung ano ang klase ng prinsipyo at pagkatao mayroon itong si Trillanes. Kaya nga po, may mga congressman na rin mismo na nagsabi na si Trillanes ay isang dakilang chismosa lang. Samantalang itong si Robes naman, na kongresista din sa San Francisco del Monte, ay nagsabi na tantrums lang daw ang ginagawa ni Sara. So, maaari pong para sa kanya dahil hindi niya naranasan at hindi niya naabot yung posisyon ni Sara at hindi niya ginawa yung mga ginagawa ni Sara. At kung atin pong babalikan itong si kongresista na ito ay parang gusto rin lang gumawa ng ingay at muli ring makabalik sa limelight at makakuha pa ng pagkakataong manungkulan sa gobyerno. May issue po sa kanya tungkol sa 2015 PDAP at meron din pong issue sa kanya na tungkol doon sa kanyang naging panukalang batas sa Kongreso na nagpipigil sa sinuman na sampahan ng kasong graft ang sinumang miyembro ng Kongreso. So yan po yung mahalagang bagay na nagawa na nitong si Congressman Robes. O balikan po natin itong kay Sara Duterte. Sa sitwasyon ngayon, sa dami ng pinagtatakpan ng gobyerno sa kanilang problema, una na nga po riyan yung paglabas ng droga na kung saan ay aktwal na humihit-hit o sumisinghot ng powdery substance, BBM. Ang sinasabi naman ng kanyang mga tagapagtanggol, ito ay isang peke. Base daw kasi doon sa itsura ng tenga, ito ay isang artificially made. Isa pa pong naging malaking issue ay pagkatapos ng SONA. Kasi yung ipinagsisigawan ni Bongbong Marcos sa SONA na pinapalakpakan ng kanyang mga kaalyados na mga buwayarin na 5,500 na flood control ay biglang nabulilyaso ng magmarcha si Karina at sagasaan yung kanyang mga flood control na sinasabi. So ang lumalabas po, walang katotohanan yung kanyang ipinagmamalaking proyekto at ni isa po ay mukhang walang nagawa. Mayroon siyang isang sinasabi na yung flood control daw ay nabangga ng barko at itong ganitong katwiran ay katwiran na lang ng isang sukol na wala nang masabi pang iba. Ang isa pang masakit dyan, napakalaki ng pondong nasayang. So pinipilit po nila yung tabunan kasi kung mawawala po ang mga Duterte at ang isang haligi sa Duterte, malaki ang pagkakataon nilang maibalik yung sinasabi nilang nawawalang respeto. Tandaan po natin, nung eleksyon, ang ipinagmamalaki po ng mga Marcos ay meron silang 31 million na butante na pumabor sa kanya para makabalik sa palasyo. Pero doon po sa mga survey na lumalabas, doon na lang sa tiwala sa kanya na mapapababa pa ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ay 4% na lang ang natira. At doon naman sa naniniwalang wala na siyang kakayahan na mabago ang sistema ng inflation ay nasa 76%. So napakalaki po ng diferensya at napakalaki talaga ng hindi na pagkagusto sa kanya ng mga tao. Ang isa pang issue, itong kanyang trust rating na talagang bumulusok na ng husto. So ito po yung nakikita nating mga dahilan kung bakit kailangan nila ngayon na makagawa ng isang malaking usapin laban sa mga Duterte. At maibaling yung pagkadisgusto ng mga tao sa Duterte. Pero po sila ay sinampal na ng katotohanan na ang taong bayan ay hindi na naniniwala sa kanilang mga kalokohan. So, ang tingin ko, ang kailangan na lang ni Sara talaga rito ay dobling pag-iingat. At dun sa naiwan na security guard o security forces na pinili para sa kanya ng PNP General, ay piliin niya na kung sino. Dahil yung paglabas ng kanyang litrato sa paliparan ay isang malaking issue.
sino ang naglabas ng kanyang larawan. So yan po yung isang sitwasyon ngayon na medyo nagsasabing mukhang may threat talaga sa kanya na hindi galing sa loob kundi galing sa mismong pamahalaan. So kayo po mga kababayan, anyway, paki-like and subscribe na lamang po muli at maraming pong salamat.